For the rest of your life, may papasok at may papasok pang income yan. Di ba? Hindi naman libo lang to, hindi naman daan milyon ang pinag-uusapan natin dito. Ikaw na magiging boss. Ikaw na magdedesisyon. Patakaran mo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Magnegosyo o magpaupa? Ay, naku, kung naguguluhan ka, kung mag-umpisa ka ng negosyo o magpapunta ka sa rental properties, yan ang sasagutin natin sa episode na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Maraming salamat po for subscribing and joining us in this channel. Kung kayo first time po, I suggest that you subscribe on this channel. Marami kayong matutunan tungkol sa diskarte sa pera. Alam mo, isa sa pinakamalaking challenges po talaga, especially for starter, yung parang to make a right decision. Yung parang minsan nako-confuse tayo, di ba? Pinaghirapan mo yung pera, pinagpaguran mo yung pera, pinag-ipunan mo yung pera, ngayon may pera ka na, tinagtatanong ka, ano mas maganda gawin na sa pera? Inegosyo ko to o invest ko na lang to sa property? Okay, so ngayon, paano ka mag-decide? Number one, ito po ang gagawin po ninyo, is evaluate your goals and your preferences. Tanungin mo muna sarili mo, Ano bang goal? ang goal mo ba, doblehin ang pera mo? Ang goal mo, pakitain mo na lang yung pera mo, yung chill-chill ka lang. Alam mo kung ang goal mo, dodoblehin mo yung pera mo in a very short span of time, magnegosyo ka. That's the only way. Kung gusto mo naman, ayaw ko na ma-stress, gusto ko lang ilalagay dyan ng pera, tapos may passive income ako, doon ka sa property. Okay? Number two, priority. Check mo yung priority mo. Priority mo ba short term or long term? Ang priority ko short term eh. Kung ang priority mo short term, gusto mo kumita agad, negosyo ulit. Bakit? Kasi sa negosyo, benta ka, kita ka agad. Ang sa tinatawag nating property, long-term yan. Long-term play yan. Yung parang magbibuild ka, ang tagal mong hihintayin, mga 1 taon, 2 taon, papaupahan mo, ROI mo sa mga bahay, siguro mga 10 years to 12 years or more, bago mo mabawi ang puhunan mo. Compared to business, instant, mabilisan. So, number one question pa lang, I think nasagot ko na yung katanungan sa mga karamihan po sa inyo. Let's go to number two. Mag-research ka, analyze. Sulat mo muna yung pros and cons. O, sige, maglagay tayo ng pros and cons. Mag-usap na tayo. Magtulungan na tayo dito. O, let's say, rental apartment ka, pros, passive ang kita. Diba? In other words, maghihintay ka na lang, may buwan ng kang kikitain na wala kang ginagawa. That's number one. Diba? Kung yan ang type mo, yan ang tinatawag natin, dig mo. Dig. O, ayan, go for it. And then, number two, syempre, pag ikaw po ay nasa apartment na, no, initial po, kailangan mo ng malaking kapital, pero in the long term, wala na, nandyan na siya, di ba? Residual na siya. When you say residual, for the rest of your life, may papasok at may papasok pang income yan. Lalo na kunyari, kayo po ay may apartment na ginawa na 4-door apartment ng tigta 20,000 each, do. May 80,000 ka a month. 960 a year, almost $1 million a year ang pwede mong kitain. And then, ang third advantage po, pag apartment or rental or condo, less stress, less risk. Di ba? Hindi katulad ng pagpapatakbo ng negosyo, di ba? Araw-araw ka magbabantay, araw-araw ka mai-stress, ang daming gagawin, di ba? Documentation, taxation, yun. Ang dami. Yan ang kagandahan ng rental, no? Let's talk about the cons. Siyempre, pag ikaw na may-ari, di ba, number one, may initial capital ka na malaki. Di ba? Hindi naman libo lang to, hindi naman daan milyon ang pinag-uusapan natin dito. Pero na lang kung talagang maliitan lang yung bahay. Number two, ikaw na magmamanage. That's number two. Pangangalagaan mo na yung mga repairs, pangongolekta. And then number three, in reality, kung compare mo sa negosyo, mas mabagal ang kita nito compare sa business. Okay? Yan ang cons. So, let's go to the pros naman of business. Pero bago tayo magnegosyo, kamustahin ko muna si Jobo TV04, si Ruben Ladrizabal, at saka si Bang Carrera. Okay, Bang Carrera, kamusta ka na? Yung mga loyal subscribers and followers natin. So, pag nagnegosyo naman po tayo, syempre, potential number one, mas mataas ang kita. Lalo na kung natagpuan mo na yung tamang business, tamang lugar, tamang ibebenta mo. Nako. Siyempre, iba pa rin. Number two, nagkaroon ka ng sariling negosyo. Ikaw na magiging boss. Ikaw na magdedesisyon. Patakaran mo. Ay, grabe. Ay, nako. And then number three, siyempre, pag nasa business, mas madaling dumoble ang pera. Magpalago ng pera. Walang tatalo pa rin sa pagnenegosyo. Ano naman ang cons natin sa pagnenegosyo? Siyempre, mamumuhunan ka. Diba? Number 2, may risk. Number 3, marami kang gagawin at pag-aaralan. Di ba? Hindi naman ganun kadali yan.
Pang-apat, mayroon ka mga competition. Number 5, aalagaan mo yung negosyong yan. Di ba? Hindi naman ganoong kadali lang yan. In other words, meron kang tinatawag na learning process. Kaya nga, pagka nalaman mo na yung pros and cons na ito, let's go to step number 3. O, tanongin na naman natin. O, sige, gusto mo ng... Ano ba, Chinky? Negosyo? Or paupahan na lang? O rental? O, ito lang makakasagot niyan. Yung finances mo, kakayahan mo. Ano ba kakayanan mo? Kaya mo ba talaga na mag-invest ng milyon? O kung kaya mo mag-invest ng milyon o para sa mga property, go! Pero kung wala kang milyon, probably 10,000, 20,000, 50,000 ng negosyo ka muna, kapatid. Kaya ngayon nalaman nyo na yung pros and cons, no? Alam nyo na kung ano, ikaw na makakasagot niyan. Ikaw na makakasagot niyan kung ano po ang tamang pamamaraan at tamang desisyon. Alam mo, at the end of the day, I cannot make the decision for you. This is your personal money and this is your personal business. My job is to enlighten you, to give you already yung tama, okay? Tamang way of thinking so that you can process, so you can make the right decision. Kaya nga challenge ko po sa inyo, bago kayo pumasok sa any type of investment or business, pag-aralan nyo muna. Number 2, magtanong kayo. Number 3, mag-subscribe kayo sa ganitong channel para madagdagan pang inyong matutunan. Uy, mga friendship, request lang, kung may natutunan kayo, please type natuto. At the same time, pakisulat lang naman kung ano natutunan nyo. At ano pa yung mga tinatawag nating mga future na gusto mong gawan ko ng video, pakitype na lang po.